Nanay, tingnan mo. Ang trumpeta ay hinihipan. Ang lupa ay nayanig, ang langit ay nabiyak, at ang mga bundok ay gumuho. Ang mga dagat ay kumukulo at sumabog. Ang mga bituin ay nagkakatagpot na huhulog. Lahat ay nagkakagulo, takot at pangamba ang nararamdaman. Ito ang araw kung kailan ang isang tao ay tatakas mula sa kanyang kapatid, sa kanyang ina at sa kanyang ama. Ang araw na ang isang ina ay iiwan ng kanyang anak at tatakbo. Ang isang kapatid ay tatalikod sa kanyang kapatid. Lahat ay sisigaw, "Ako, ako." Wala nang pang-aapi sa araw na ito. Ngayon, ang bawat kaluluwa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang ginawa. Ito ang ipinangakong araw. Ang araw ng katotohanan. Ang araw ng paghuhukom. Ngunit, bago tayo magsimula, kung mahal mo si Propeta Muhammad, i-like at i-subscribe ang channel at purihin si Allah sa comments. Pagkatapos, inuutusan ni Allah ang anghel ng kamatayan na kunin ang mga kaluluwa ng lahat ng natitirang buhay. Ang anghel ng kamatayan ay kumukuha ng mga kaluluwa isa-isa hanggang sa walang natitira. Pagkatapos, sinimulan niyang kunin ang mga kaluluwa ng mga anghel mismo. Mula sa mga mababang anghel hanggang sa mga pinakadakila sa kanila, Jibril, Mikael at Israfil. Isa-isa, ang kanilang mga kaluluwa ay kinuha hanggang sa walang natira kundi ang anghel ng kamatayan lamang. Nakatayo ng mag-isa sa gitna ng kawalan, naghihintay ng huling utos mula sa kanyang Panginoon. Ang anghel ng kamatayan ay nagsabi na may pagod na tinig, "Panginoon ko, walang natitirang buhay kundi ako." At si Allah, ang makapangyarihan, ay nagsabi, "Mamatay ka, o anghel ng kamatayan." Ang anghel ng kamatayan ay sumagot, "Sa iyong kapangyarihan at kadakilaan, kung alam ko lang na ganito kabigat ang pagkuha ng kaluluwa, hiniling ko sana na huwag mo akong gawing tagapag-alis ng mga kaluluwa ng iyong mga nilikha." Isang ganap na katahimikan ang sumaklaw sa lahat. Isang ganap na katahimikan ang sumaklaw sa lahat. Ang mga pintuan ng langit at lupa ay isinara. Ang sansinukob ay walang laman. Kanino ang paghahari ngayon? Kay Allah, ang nag-iisa, ang manlulupig. Pagkatapos, binuhay muli ni Allah si Israfil at sinabi sa kanya, "Ihipan mo muli ang trumpeta." Ang tunog ng trumpeta ay narinig sa ikalawang pagkakataon. Ang mga kaluluwa ay bumalik sa kanilang mga katawan at ang lahat ng sangkatauhan mula kay Adan hanggang sa huling ipinanganak ay bumangon. Inililiglig ang alikabok mula sa kanilang mga ulo. Sa araw na sila ay lalabas mula sa mga libingan ng mabilis, parang nagmamadali patungo sa isang layunin. Maririnig mo ang mga sigaw ng mga makasalanan. "Kawawa kami. Sino ang nagbangon sa amin mula sa aming hihigaan?" Ang mga mananampalataya ay magsasabi, "Ito ang ipinangako ng pinakamaawain," at ang mga sugo ay nagsabi ng totoo. At sa gitna ng pangamba na ito, may mga nakakatakot at mahiwagang tanawing lumilitaw. Sino ang mga babaeng suot ang damit na apoy na susunog ang kanilang mga katawan habang tumatakbo at sumisigaw? Sino ang mga lalaking may dugong tumutulo sa kanilang mga bibig habang tumatakbo sa gitna ng mga tao? At sino ang mga maliliit na taong gumagalaw sa pagitan ng mga paa ng iba parang maliliit na langgam? Mga tanong na walang sagot. Bawat tanawin ay may lihim mula sa mga sikreto ng araw ng paghuhukom. Ang lupa ay napalitan ng ibang lupa, isang puting lupa na walang anumang marka.
tao ay titipunin sa itinakdang lugar at bawat bansa ay susunod sa kanilang propeta. Ang mga tagasunod ni Musa, Isa, Ibrahim at Muhammad, isang dakilang tanawin na hindi pa nakikita kailanman. Ang watawat ni Propeta Muhammad ay kumikinang na parang bituin. Ang kanyang mga tagasunod, ang pinakamarami, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Ang araw ay ilalapit sa kanilang mga ulo. Yaong mga matatag sa pananampalataya ay liliman ni Allah sa ilalim ng kanyang trono. Habang yaong mga pabaya ay lubog sa pawis, halos hindi makahinga. Nakakatakot ang tanawin at lahat ay nasa estado ng pagkagulat. Ang mga mananampalataya ay dadalhin sa Haud al-Kauthar. Ang tubig nito ay mas puti kaysa gatas at mas matamis kaysa pulot. Umiinom sila mula sa kamay ng propeta. Isang inumin na pagkatapos nito ay hindi na sila mauuhaw kailanman. Pagkatapos, ang mga tao ay pupunta kay Adan. Mamagitan ka kay Allah para magsimula na ang paghuhukom. Ngunit sasabihin niya, Ako rin. Pagkatapos, pupunta sila kay Noe, kay Ibrahim, kay Musa at kay Isa. Lahat ay humihingi ng paumanhin. Sa huli, pupunta sila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay magpapatira pa sa ilalim ng trono at sasabihin ni Allah, O Muhammad, itaas mo ang iyong ulo at humiling at ibibigay sa iyo. Siya ay magsasabi, Aking umma. Doon ipapakita ni Allah ang kanyang awa at magsisimula ang pagtutuos. Ang mga libro ng mga gawa ay lilipat sa hangin. Bawat tao ay kukuha ng kanyang sariling libro. Ito ang mga talaan ng kanilang mga gawa walang maliit o malaking gawa na hindi naitala. Yung mga tatanggap ng kanilang libro sa kanilang kanang kamay ay masasaya. Sasabihin, Halika, basahin ang aking talaan. Ngunit yung mga tatanggap nito sa kanilang kaliwang kamay ay malulungkot. Magsasabi, Naku, sana hindi ko na lang ito natanggap. Sana hindi ko nalaman ang aking ginawa. Iba't ibang mukha at damdamin ang makikita. Naroon ang binata na nailigtas sa parusa ng libingan sa nakaraang bahagi. Ngayon, tinanggap niya ang kanyang libro sa kanang kamay at mukhang masaya. Ang ilang mga lihim ay nagsisimulang mabunyag. Ang mga babaeng nakasuot ng apoy ay yung mga nagpapakita ng kanilang katawan at nagdulot ng gulo. Ang mga lalaking may dugo sa bibig ay yaong kumita sa riba, interest, at ng agaw ng karapatan ng iba. Ang mga taong kasing liit ng langgam ay yaong mga mapagmataas at hambog sa mundo. Akala ba ninyo na nilikha namin kayo ng walang layunin at hindi kayo babalik sa amin? Ang mga anghel ay tatawag sa umma ni Islam. Sila ang unang hahatulan. May dalawang uri ng paghuhukom. Ang madali para sa mga mabubuting tao na sumunod sa mga utos ni Allah. Saklaw sila ng awa ni Allah at ang kanilang mabubuting gawa ay mas mabigat kahit may mga kasalanan man sila. Ang mahigpit para sa mga suwail at gumawa ng masama. Sila ay tatanungin ng detalyado at sino mang mahatulan nito ay nasa panganib. Ang paghuhukom ay magpapatuloy para sa bilyon-bilyong tao. May iba't ibang kalagayan. May mga taong mas maraming mabubuting gawa. May mga taong mas maraming masasamang gawa. May mga taong tatakpan ni Allah at hindi ilalantad. May mga taong ilalantad ang kanilang mga kasalanan.